Kumusta mga ka-movie? Welcome ulit sa Minutes Movie Recap. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang 2021 romantic fantasy movie film na pinamagatang The Curse of Turandot. Sa ancient China, nakita ni Emperor Khan ang kanyang anak na si Turandot na tumakbo sa silid ng trono at natilapid sa isang butas ng carpet na nagpaiyak sa kanya. Ang carpet na ito ay kumakatawan sa kontinente at ang butas ay ang kahariang Malvia, isang maliit na mapayapang kaharian na hindi pa nila naging kaibigan. Upang malagyan ng carpet, ipinadala ni Khan ang kanyang mga tauhan sa Malvia na pinamumunuan ni General Boyan. Sa Malvia, ang maharlikang pamilya ay nagsusuot ng 3 mahiwagang bracelets, isa para sa hari, isa para sa reyna, at isa para sa prinsipe. Ito ay isang pamana ng pamilya at walang sinuman ang dapat magsuot ng 3 ng sabay-sabay dahil ang taong iyon ay magkakaroon ng malaking kapangyarihan ngunit masusumpa din. Si Prince Calaf ay tinuturuan ng espada ni Master Joe, at ang bata ay kumukuha ng istilong Chinese sa pakikipaglaban at madali niya itong natutunan. Sa sandaling iyon ang kanilang kapayapaan ay nag-ambala sa isang pag-atake mula sa hukbo ni Boyan, na nagpalipad ng ilang naglalagablab na palaso bago lumusab sa kastilyo. Ang mga sundalong Malvian ay lumabas at sinubukan ang kanilang makakaya upang ipagtanggol ang kanilang tahanan, ngunit ang hukbo ni Boyan ay mas malaki at madaling nadaig sila habang pinapatay nila ang sinumang tao na maglakas loob na labanan sila. Sa kalaunan ay nanalo si Boyan at ang kanyang mga tauhan sa labanan at sa tabi ng mga maharlikang katawan ay nakita nila ang 3 bracelets, at dinadala nila ang mga ito sa emperador. Sa kaarawan ni Turandot, nagbubukas siya ng daan-daang regalo at nakita niya ang kahon na may mga bracelets. Nagsuot siya ng 2 at sinubukang ibahagi ang pangatlo sa kanyang ama, ngunit inilagay din niya ito sa braso ni Turandot. Agad nitong pinapagana ang sumpa habang nagbabago ang hugis ng mga bracelets at humigpit sa braso niya, dahilan upang mapaiyak siya sa sakit. Kahit anong pilit niya, hindi maalis ni Turandot ang mga bracelets, at sa lalong madaling panahon ay nawalan siya ng kakayahang makakita ng kulay. Gustong subukan ni Khan na gumamit ng kutsilyo para alisin ang mga ito, ngunit, nakita ni Turandot ang kanyang mukha bilang isang kalansay nung siya ay lumapit, na naging sanhi ng kanyang pagkahimatay. Nang maglaon, ipinaalam ng High Priest kay Khan na nalaman niya na ang sumpa ay maaari lamang alisin ng isang manliligaw sa hinaharap. Kapag si Turandot ay naging 15 taong gulang, magbabahagi siya ng 3 palaisipan at sinumang makalutas nito ay makaalis sa sumpa, ngunit itataya rin niya ang kanyang sariling buhay. Kung hindi ito matapos bago siya mag-18, magiging yelo ang puso niya at ang kanyang isip ay mawawala. Samantala, pinakita na nakatakas si Joe kasama si Calaf, na nawala ang lahat ng kanyang alaala. Pinalitan ni Joe ang pangalan ni Prince Calaf ng Blue Eyes para protektahan siya. Dinala siya sa kinalakihang bayan ni Joe, kung saan muling nakakasama niya muli ang kanyang pamilya, at agad na nakipagkaibigan si Blue Eyes sa anak ni Joe. Pagkalipas ng maraming taon, si Blue Eyes ay isang teenager na determinadong matuto ng sining ng paputok. Ang anak ni Joe na si Liuer ay naging kapatid niya at madalas siya nitong iniistorbo kapag siya ay nagsasanay. Isang umaga, gumawa ng isang kalokohan si Liuer kay Blue Eyes na sumisira sa kanyang mga paputok at naubos ang kanyang huling pulbora. Upang humingi ng paumanhin, dinala ni Liuer si Blue Eyes sa mga minahan, kung saan sila pumuslit upang panuurin kung paano lumikha ang mga master ng kamangha-manghang mga paputok na bumubuo ng mga hugis tulad ng isang phoenix. Sa kasamaang palad, nakita sila ng isang gwardya, kaya kailangan nilang magsimulang tumakbo sa minahan. Sa tuwing sinusubukan ng mga gwardya na pigilan sila, itinutulak nila sila palayo at tumalon sa mga kasangkapan, sinusubukang pabagalin ang mga ito. Biglang naabutan sila ng mga gwardya, ngunit ang firework master ay naghagis ng ilang spark sa mga gwardya, na nagpapahintulot sa 2 na makatakas sa isang nakatagong lagusan. Sa palasyo, sinisilayan ni Boyan si Turandot, na lumalaking magandang ngunit naging malamig ito sa kanya. Gusto ni Khan na sanayin siya ni Boyan, kaya walang pagpipilian si Turandot kundi labanan siya. Dahil sa sumpa, si Turandot ay may mga espesyal na kakayahan na kayang gumalaw ng napakabilis, kaya sa una pa lang, hindi na makakatama si Boyan ng isang patama. Gayunpaman, nung sinira ni Boyan ang kanyang habihan upang kunin ang isang piraso ng kahoy, sinimula ni Boyan atakihin ng direkta si Turandot at pinatutunayan na mahina pa rin siya sa espadahan. Dahil sa kanyang mga pagpuna, tumakbo si Turandot sa labas ng sobrang bilis at hinihintay si Boyan upang sugatan ang kanyang pisngi, kaya pinalitan ni Boyan ang kahoy ng totoong espada.
Sa pamamagitan ng pagtingin sa refleksyon sa metal, nakita ni Boyan si Turandot, at mabilis na dinasarmahan siya. Sa sandaling iyon, lumabas sina Blue Eyes at Liuer mula sa tunnel, na nagdadala sa kanila sa hardin ng palasyo. Nang makitang hinawakan ni Boyan si Turandot, hindi nauunawaan ni Blue Eyes ang sitwasyon at lumapit upang ipagtanggol ang prinsesa gamit ang kanyang espada. Salamat sa mga turo ng kanyang master, nagbigay si Blue Eyes ng napakagandang laban, at kinikilala ito ni Boyan bilang estilo ni Joe. Ang parehong lalaki ay patuloy na nagpapalitan ng mga atake at nananaig ang karanasan ni Boyan nang sa wakas ay natalo niya si Blue Eyes. Ngunit nang sasaksakin na niya ito, sinubukan ni Liuer na pigilan siya gamit ang kanyang latigo. Madaling itinulak ito ni Boyan at ibinaba ang kanyang espada, ngunit isiningit ni Turandot ang kanyang braso at nabasag ang espada sa mga bracelets. Pagkatapos ay lumitaw ang isang grupo ng mga gwardya upang arestuhin ang mga nanghihimasok, ngunit sinabi ni Turandot na kasama niya sila at inanunsyo na tuturuan siya ni Turandot mula ngayon. Sa lalong madaling panahon ng dalawang kabataan ay nagsimulang magsanay kasama ang kanilang mga espada araw-araw at ang isang bono sa pagitan nila ay lumalaki. Si Turandot ay labis na humanga kay Blue Eyes dahil kaya niyang makipagsabayan sa kanya anuman ang kanyang sumpa. Isang hapon habang tumatalon sila sa paligid ng palasyo para magsanay, aksidenteng nahawakan ni Blue Eyes ang mga bracelets, at laking gulat niyang makita ang mga flashback mula sa pagsalakay ng kanyang tinubuang bayan bagamat hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Sa kasalukuyan, si Boyan ay humihiling sa High Priest na gawing lubos siyang makapangyarihan. Sa isang maliit na sekretong lawa sa loob ng isang kuweba, sinubukan ng pari na gawin ang isang espesyal na ritual na naglalaman ng pagtakip kay Boyan ng ginto, ngunit hindi ito gumana at ang ginto ay nawala. Nagsimula ng mag-isip si Boyan kung kailangan niyang patayin si Khan upang magkaroon ng kapangyarihan, kaya't tinuro ng pari na maaari ring magpakasal si Boyan kay Turandot. Sa mga sumunod na araw, sobra ang pagkamis ni Blue Eyes kay Turandot kaya't binisita niya ito sa kabilugan ng buwan, na ito ang tanging gabi na hindi siya dapat magpakita. Nang pasukin niya ang silid ni Turandot, nagulat siya nang makita itong nakatali ng maraming piraso ng tela at sinimulan niyang putulin ang mga ito, ngunit hindi pinapansin ang babala nito na pabayaan siya. Masakit ang pagkakatali ng mga bracelets sa kanyang balat kaysa karaniwan, at nung sandaling malaya na siya. Nagbago ang kanyang mga mata at nakita niya si Blue Eyes bilang isang buto. Agad na sinakop ng sumpa si Turandot at ginawang sandata ang tela upang subukang atakihin si Blue Eyes, kung saan kinausap siya ng may sinseridad, habang sinasalag ng espada ang kanyang sandata. Nakatulong ang mga salita ni Blue Eyes upang magising si Turandot mula rito, ngunit nagalit siya dahil nilabag niya ang kanyang patakaran at halos ikinamatay niya ito, kaya't hinihiling niya sa kanya na huwag na siyang bumalik muli. Pagkalipas ng ilang araw, naging Royal Guard si Blue Eyes at bahagi siya ng team na nagpoprotekta kay Prinsipe Yuthang ng Lamfu, nung bumisita siya sa kanilang bayan para sa isang festival. Si Turandot ay nakakulong pa rin sa palasyo, kaya pinananatili niya ang kanyang sarili na abala sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan sa mga habihan upang gumana ng mas mabilis. Maraming mga lalaki ang namatay na sinusubukang lutisin ang kanyang mga palaisipan, ngunit iginiit ni Khan na subukan niyang muli ang isang prinsipe na kararating lang. Bumalik sa bayan, sa wakas ay walang tungkulin si Blue Eyes kaya nag-enjoy siya sa festival kasama si Liuer at ang kaibigan niyang si Yuang. Napansin nila na si Yuthang ay may napakagandang punyal, kaya ginamit ni Liuer ang kanyang latigo upang paliparin ito at nasalo ito ni Yuang, na agad na tumakbo palayo. Sinimulan ni Yuthang na habulin si Yuang sa buong bayan at pagkatapos ng maraming pagtalon ay nahuli niya ito, ngunit ibinato ni Yuang ang punyal sa isa pang kaibigan at sinabihan siyang tumakbo. Samantala, sinalakay ng bodyguard ng prinsipe si Liuer, ngunit napakabagal nito at madali nitong iniiwasan ang lahat ng galaw nito habang tumatalon ito gamit ang kanyang latigo. Pagkatapos ay sinubukan ni Liuer na tumakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa isang mahinang istruktura at nagpa siya ang bodyguard na ibaba ito, gayunpaman, tumalon si Liuer bago siya masaktan. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Yuthang habang sinusubukan niyang habulin ang ibang lalaki, ngunit bago siya matamaan ng istruktura, iniligtas siya ni Blue Eyes sa tamang oras. Pagkatapos, pinabalik ni Blue Eyes kay Liuer ang lahat ng ninakaw niya at ipinakita kay Yuthang ang paligid ng festival. Dinala rin ni Blue Eyes si Yuthang sa mga minahan, kung saan gumawa siya ng isang maliit na firework ng hugis puno upang pagpalain ang prinsipe. Pagkatapos ay ibinahagi ni Yuthang na dumating siya upang lutisin ang mga bogtong kung saan namatay ang kanyang kapatid na sumubok nito.
Masasabi niyang mahal ni Blue Eyes ang prinsesa, kaya ibinalita ni Yu Thong na siya na ngayon ang kanyang sinumpaang kapatid. Kinabukasan, binisita ni Yu Thong si Turandot na nagpapanggap na nandito siya para sa kanyang mga palaisipan, gayunpaman, naglabas siya ng punyal at sinubukang patayin siya dahil sa nangyari sa kanyang kapatid. Mabilis na kumilos si Turandot at sinalo ang punyal nung inihagis niya ito sa kanya, pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga sinulid na itumba ang mga bodyguard at hulihin si Yu Thong, na pinaliwanag sa kanya na tinanggap ng kanyang kapatid ang kontrata. Sa ibang pagkakataon sa isang pampublikong seremonya, inihayag ni Khan na patatawarin niya si Yu Thong kung kaya niyang sagutin ang mga palaisipan. Nagtatrabaho si Blue Eyes bilang isang bantay at nakita ang araw na nag-reflect sa mga bracelets, na naging dahilan upang magkaroon siya ng isa pang flashback ng pagmasaker na puno ng dugo, karahasan, at mga patay na katawan. Nais ng mga sagot, lumapit si Blue Eyes at hiniling kay Yu Thong na hayaan siyang sagutin ang mga palaisipan. Gustong malaman ni Khan kung bakit niya ito ginagawa, kaya nagsisinungaling si Blue Eyes at sinabi na bilang kapatid ni Yu Thong, tungkulin niya ito. Habang umaawit ang mga tao sa kanilang suporta, pumayag si Khan na bigyan siya ng pagkakataon at sinimulan ng High Priest ang seremonya, na nagpapaliwanag na magpapaputok kung ibibigay ni Blue Eyes ang tamang sagot. Kung siya ay nabigo, siya ay papatayin. Lumapit si Turandot at inamin ni Blue Eyes na ginagawa niya ito para iligtas siya, ngunit tinugon lang siya nito ng isang palaisipan na ibinubulong ng bracelet sa kanyang isipan, ano ang ipinanganak ng kadiliman at namamatay sa madaling araw. Nakatuon si Blue Eyes sa paghahanap ng sagot at may pangitain na ginagabayan siya ng kanyang ina sa kastilyo. Pagkatapos ay nagbabago ito sa araw ng massacre, kung saan ang hari ay pinakita ng malubhang na sugatan. Hindi mapipigilan ng mga gwardya ang mga mananalakay, kaya kinuha ng reyna ang lahat ng mga bracelets at pilit ipasok ang mga ito sa braso ng kanyang asawa, na nagsasabing walang ibang pagpipilian. Habang sinisipsip ng hari ang bagong kapangyarihan, sinubukan ng reyna na lumaban, ngunit naitulak lamang siya palayo. Sa sandaling iyon ang sumpa sa wakas ay nag-take over sa hari at siya ay humawak ng isang espada upang lumaban, na nagpapakita ng malaking kapangyarihan at nagsimulang talunin ang mga kaaway ng mabilis, sumisigaw at nakikipaglaban sa maraming tao na parang wala lang. Sa kasalukuyan, ang isang kampana ay nag-aanunsyo na ang oras ni Blue Eyes ay tapos na at dahil wala siyang sagot, siya ay kinuha upang bitayin. Habang dinadala siya sa kanyang kamatayan, nagkaroon ng isa pang pangitain si Blue Eyes at nakita niya ang kanyang ina na nagsasabi sa kanya na umalis kasama si Joe dahil siya ang tanging pag-asa ng kaharian. Nakikita ito bilang isang senyales, sumigaw siya na ang sagot ay, pag-asa, na naging sanhi ng pagkasira ng isa sa mga bracelets. Gayunpaman, si Turandot ay nasa palasyo at walang nakakakita nito, kaya bago patayin si Blue Eyes, tumalon si Joe upang iligtas siya. Matapos mapatumba ang ilang gwardya, inihagis niya ang isang sibat at iniligtas ang bumagsak na katawan ni Blue Eyes bago ito mapunta sa kumukulong tubig. Sa sandaling iyon ay nagsimulang sumabog ang mga paputok sa kalangitan, na nagpapatunay na tama ang kanyang sagot. Pagkatapos ay nagnakaw si Boyen ng isang piraso ng sirang bracelet at inutusan ang kanyang mga tauhan na huwag hayaang sumabog ang mga paputok kahit na tama ang sagot ni Blue Eyes. Kinabukasan sa ilalim ng ulan, ibinahagi ni Turandot ang pangalawang palaisipan, ang mga babae ay maganda para dito, ang mga lalaki ay hindi mapakali para dito, ngunit sila ay namamatay ng magkasama kapag ito ay naging hindi nababasag na yelo. Nag-concentrate si Blue Eyes at ipinakita sa kanya ng isa pang pangitain na nakikita ng kanyang ama ang lahat bilang mga kalansay, dahilan upang mawalan siya ng kontrol hanggang sa mapatay niya ang sarili niyang mga tauhan. Inalis ni Joe ang batang Koloff at tumalon ang reyna para protektahan sila, para lang mapatay ng hari. Muli, nauubos ang oras at walang sagot si Blue Eyes. Siya ay nakatali sa isang poste at ang kanyang parusa ay 1,000 hiwa, kaya habang sinisimulan siyang saktan ng berdugo, ang sakit ay naging dahilan upang magkaroon ng ibang paningin si Blue Eyes. Dahil sa pagkamatay ng reyna, natigilan ang hari at ang kombinasyon ng kalungkutan at pagkakasala ay naging dahilan upang mabali niya ang kanyang espada at matanggal ang sarili. Sa kasalukuyan, ipinapahayag ni Blue Eyes na ang sagot ay dugo, at ang isa pang bracelet ay mabilis na nabasag sa palasyo. Sinubukan ng mga katulong na magpaputok gamit ang isang palaso, ngunit ang ulan ay nagpabagsak lamang sa isang lusak. Ang masama pa nito, nagpakita ang mga tauhan ni Boyan para pigilan silang sumubok muli. Habang nagkakaroon ng away sa palasyo, inanunsyo sa seremonya na papatayin si Blue Eyes.
Biglang sumigaw si Joe na ang ulan ay maaaring makagambala sa mga paputok, kaya nagpasya si Bo Yan na labanan siya habang ipinahayag niyang magkapatid sila. Si Yu Thong, ang kanyang bodyguard, si Liu at ang kanyang mga kaibigan ay nagpapatuloy sa pakikipaglaban sa mga gwardya upang si Joe ay makaharap kay Boyen, gamit ang mga espesyal na panlilinlang ng kanyang espada upang makuha ang itaas na kamay. Sinubukan ni Liu na abutin si Blue Eyes, ngunit napakaraming mga gwardya at itinulak siya palabas ng platform. Hindi pinansin ni Joe si Bo Yan at nagpas siyang sumali sa paglaban sa mga sundalo para iligtas si Blue Eyes, gayunpaman, nahuli si Liu at napilitang tumigil ang lahat. Sa palasyo, ginamit ni Turandot ang kanyang mahika upang patayin ang lahat ng mga sundalo, mabilis na iniligtas ang mga tagapaglingkod bago mahanap ang palaso. Sa sandaling iyon, ininsulto ni Blue Eyes si Bo Yan, na naghagis ng kanyang espada bilang ganti, ngunit ang espada ay napigilan ng mahika. Bumaba si Turandot sa platform at inanunsyo na ibinigay ni Blue Eyes ang tamang sagot, kaya napalaya siya. Noong gabing iyon, sinabi ni Blue Eyes kay Joe na sa wakas ay naaalala na niya ang lahat, kaya pumayag siyang umalis sa kaharian na pumatay sa kanyang mga tauhan. Kinabukasan, nakahanda na sina Blue Eyes at Liu sa kanilang mga kabayo, ngunit huli na si Joe. Bigla silang napalibutan ng mga tauhan ni Bo Yan, na nagsimulang humabol sa kanila sa isang open field. Sa kalaunan ay nagpasya si Blue Eyes na lumaban, ngunit sa sandaling magsimula ang labanan, ang mga tauhan ni Bo Yan ay pinigilan ni Turandot, na nag-disarm sa lahat ng mga sundalo at tinakot sila. Pagkatapos ay sinubukan din ni Blue Eyes na makatakas, ngunit hinarangan ni Turandot ang kanyang daan at naging dahilan upang matamba siya. Nahuli ng kanyang mga guard si Liu at pinalibutan si Blue Eyes ng kanilang mga kabayo, hinahampas siya ng ilang beses upang sabihin ang kanilang punto. Nang humingi ng paliwanag si Turandot, inamin ni Blue Eyes na pinagsisisihan niya ang pagtanggap sa kontrata ng palaisipan at hinamon siya na makipag-away. Sa ilang galaw lang, nadaig ni Turandot si Blue Eyes at sinimulan niyang bigkasin ang huling palaisipan. Ito ay makapagbibigay sa iyo ng kalayaan tulad ng pag-alipin nito sa iyo, sinindihan mo ang yelo at makakakuha ka ng higit pang lamig bilang kapalit. Habang sinasamantala ni Blue Eyes ang pagkakataong makatakas sa kanyang pagkakahawak, humingi ng tulong si Turandot, ngunit tumanggi siyang gawin ito at humakbang pasulong, na naging sanhi ng pagsaksak sa kanya ng kanyang espada sa dibdib. Ibinulong ni Blue Eyes ang kanyang pangalan bago nawalan ng malay, at biglang sumakit ang braso ni Turandot. Pangalan pala niya ang sagot at nabasag ang bracelet, nagpapakunwari rin siya. Nang sumugod ang mga katulong upang tulungan siya, nagising si Turandot at nawala ang pamumutla ng kanyang balat dahil sa wakas ay bumalik ang kulay sa kanyang mga mata, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang kagandahan ng kalikasan. Maya-maya, inaalagaan ng Royal Medic si Blue Eyes at ipinaliwanag kay Khan na nakaligtas ang bata dahil nasa kabilang panig ang kanyang mga organo. Dumating si Turandot upang bisitahin siya at ibinalita sa susunod na araw ang kanilang kasal, ngunit sinabi sa kanya ni Blue Eyes na alamin muna kung sino talaga siya o hindi niya ito pakakasalan. Habang ipinadala ni Khan ang kanyang mga tauhan upang tuklasin ang pagkakakilanlan ni Blue Eyes, si Bo Yan ay nakakuha ng isang piraso ng bawat bracelet at ibinigay sa High Priest, na itinapon ang mga ito sa maliit na lawa upang simulan ang ritual. Humakbang si Bo Yan sa tubig at ang madilim na mahika ay pumulupot sa kanyang katawan, pinupuno siya ng malaking kapangyarihan. Nang matapos ang ritual, sinubukan ni Bo Yan ang mga resulta gamit ang kanyang espada, ngunit lahat ng kanyang mga sugat ay agad na gumaling. Pagkatapos ay sinaksak niya ang High Priest, dahil sa marami na itong nalalaman. Sa gabi, nagpakalasing si Blue Eyes sa isang restaurant dahil kinasusuklaman niya ang katotohanang mahal niya ang anak ng kalaban. Nang marinig ito, nagmamadali si Liu para sabihin kay Turandot ang totoo. Samantala, binisita ni Bo Yan si Joe para tanungin siya tungkol kay Blue Eyes. Tumangging magsalita si Joe at nagkaroon ng away, ngunit kahit ilang beses siyang sakta ni Joe, palaging naghihilom ang mga sugat ni Bo Yan. Desperado na mabuhay, tumakas si Joe sa bintana. Kasabay nito, ang High Priest ay dumating sa mga minahan upang humingi ng tulong. Makalipas ang ilang sandali, sinubukan ni Blue Eyes na pumasok sa kanyang tahanan ngunit nahuli siya ni Bo Yan at ng kanyang mga tauhan. Nang dadalhin na nila siya, dumating ang mga mahiwagang sundalo at pinatay ang ilan sa mga tauhan ni Bo Yan bago paputukan siya ng palaso ng pinuno. Hinawakan ito ni Bo Yan gamit ang kanyang kamay at binantaang papatayin si Blue Eyes, alam niyang si Turandot ang mamamana.
Pagkatapos ay ibinunyag niya na nakakita siya ng jacket na may palatandaan ng Malvian royal family, na nangangahulugang ang Blue Eyes ay ang kaaway. Walang pakialam si Turandot at nag-aalok na tanggapin ang anumang kondisyon para iligtas si Blue Eyes, kaya hiniling ni Boyan na pakasalan siya. Kinaumagahan, dinala si Blue Eyes para makita si Kan, na nagpas siyang palayain siya kahit na siya ang kalaban bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang anak. Gusto pa rin ni Blue Eyes na maghiganti, at nang subukan ni Boyan na ikulong siya ay na-destruct siya ni Turandot, na nagdadala sa High Priest at binunyag ang katotohanan. Noong araw na binisita ng hukbo ni Boyan ang Malvia, ang utos ni Kan ay magtatag lamang ng mapayapang relasyon. Gayunpaman, naisip ni Boyan na lumambot si Kan at dapat nilang sakupin ang mas maraming lupain, na sinang-ayunan ng kanyang mga sundalo. Pagkatapos ay pinatay niya ang sugo at ginawa itong parang ginawa ng taga Malvia para magsimula ng digmaan. Sa kasalukuyan, kinumpirma ni Boyan na totoo ang kwento at gumamit ng isang piraso ng baluti upang patayin ang pari bago tinawag ang kanyang mga sundalo, na agad na lumusab sa palasyo at pinatay ang mga katulong. Pagkatapos ay ibinunyag ni Boyan na nagdala siya ng mga paputok sa ilalim ng pagbabalat kayo ng isang regalo sa kasal at pinaputukan sila ng ilang naglalagablab na mga palaso para sumabog ang mga ito. Gayunpaman, nahulaan ng firework master ang kanyang intensyon at ang mga paputok ay bumubuo ng isang malaking dragon na umaatake sa hukbo ni Boyan, na natalo ito sa loob ng ilang segundo. Nang makitang umunti ang kanyang mga sundalo, nagalit si Boyan at nakipag-away siya sa ilang maharlikang gwardya, na mabilis na pinatay silang lahat. Pagkatapos ay hinamon niya si Kan para sa trono at tinanggap ng emperador, sa pag-aakalang matatalo niya siya sa pamamagitan ng paggamit ng espadang gawa sa isang meteor. Gayunpaman habang sinisimulan niyang tamaan si Boyan, laking gulat ni Kan nang unti-unting naputol ang espada. Itinulak siya ng isang mapagmataas na Boyan at inatake siya ng iba pang mga tao ni Kan, na hinahabol din ng mga natitirang sundalo. Isang malupit na labanan ang pumalit sa silid ng trono habang ipinakikita ng mga tao ang lahat ng kanilang kakayahan gamit ang iba't ibang armas, tulad ng latigo ni Liu at ang lakas ng bodyguard ni Yu Thang. Sina Blue Eyes at Joe ay magkasamang lumalaban kay Boyan, ngunit walang silbi ang kanilang mga sandata. Nagawa nilang sipain si Boyan sa mesa, para lamang kumuha siya ng kutsilyo at ihagis ito sa dibdib ni Joe. Galit na galit, sinubukan ni Blue Eyes na labanan siya ngunit muli siyang nagtagumpay. Sinubukan ni Turandot na iligtas siya at gumanti si Boyan sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya, ngunit binitawan niya ito nang makita niyang nakatayo si Joe. Si Boyan ay tumalon sa kanyang kapatid at sinubukang patayin ito, kaya hinawakan ni Liu ang kanyang braso gamit ang kanyang latigo, para lamang itapon. Pagkatapos ay ibinato ni Blue Eyes ang isang kahon sa ulo ni Boyan bago siya kinaladkad ni Turandot palabas ng palasyo. Agad silang sinundan ni Boyan, na nagbigay ng pagkakataon kay Yu Thang at sa iba pa na talunin ang mga huling sundalo ng kanyang hukbo at manalo sa labanan. Sa pamamagitan ng paggamit ng lihim na lagusan, dumating sina Blue Eyes at Turandot sa mga minahan at bumaril ng mga paputok kay Boyan, ngunit hindi nasasaktan si Boyan. Sinimulan niyang sirain ang lugar at itinulak ni Blue Eyes si Turandot pababa bago siya masaktan. Pagkatapos ay nagsisindi siya ng mas malalaking paputok, na sumisira sa baluti ni Boyan at nasusunog ang kanyang balat ngunit palagi itong gumagaling. Sa kalaunan ay pinabagsak ng mga paputok ang isang estatwa na nahuhulog sa ibabaw ni Boyan, na nagpabagsak sa kanya. Sa pag-iisip na tapos na, ang dalawa ay nung maghalikan, biglang lumabas si Boyan mula sa mga labi. Nagmamadaling salakayin siya ni Blue Eyes at binali ni Boyan ang kanyang espada, itinulak siya pabalik. Pagkatapos ay sinubukan din siyang salakayin ni Turandot at nang matamaan siya ni Boyan, lumura siya ng dugo sa balikat nito at napansing masakit talaga ang balat nito. Habang lumilipad siya pabalik, ibinato niya ang kanyang tabak na natatakpan ng dugo kay Blue Eyes, na nasalo niya ito habang siya ay dumudulas upang saksakin si Boyan. Salamat sa dugo, sa pagkakataong ito ay tumama ang espada at nagulat si Boyan, na agad na nasunog. Pagkatapos ay sumugod si Blue Eyes sa tabi ni Turandot, na sa wakas ay tinawag siyang Prince Calaf at sinabi sa kanya kung saan mahahanap ang sekreto ng mga paputok bago siya mamatay sa kanyang mga bisig. Kinabukasan, nagsimulang maglakbay si Prince Calaf pabalik sa Malvia. Siya ay humihinto sa iba't ibang mga lungsod sa daan at palaging nagsisindi ng malalaking magagandang paputok upang pagpalain ang mga lokal. Nang sa wakas ay bumalik siya sa bahay upang muling itayo ang kanyang kaharian, naging hari si Calaf at nagdiwang na may higit pang mga paputok.
Sa kanyang tabi, nakita niya ang multo ni Turandot, na nagsisindi rin ng firework bago mawala. Dito nagtatapos ang ating kwento, sana ang ilang minutong pagbuod ng pelikula ay nagbibigay sa inyo ng saya. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe, like, share at pindutin na rin ang bell button upang lagi kayong updated sa bago nating palabas. Thank you for watching.